Desidido nga talaga mga idol ang Phoenix Suns na gumawa ng isa pang pagbabago sa trade deadline kahit ano man ang mangyari. Malaki nga po ang paniniwala nila na hindi sapat ang kasalukuyang lineup para makapag-compete sa kampyonato. Hanggang ngayon, nasa delikadong sitwasyon pa rin sila sa West bilang ika-10. At kapag hindi nga sila gumawa ng malaking pagbabago, hindi nga malabo na hindi sila makatungtong sa playoffs at maging sa play-in tournament. Kaya seryoso nga silang nakikipag-usap ngayon sa Chicago Bulls at Miami Heat upang makuha dito either si Jimmy Butler o di kaya si Zach LaVine gamit si Bradley Beal. Ayon nga sa isang insider, buo na ang desisyon ng Suns na i-trade si Bradley Beal sa deadline. Ang kaso, meron lamang sila ngayong isang problema at ito ay ang pagtanggi nito sa tanggalin ng kanyang no-trade clause kung hindi siya mapupunta sa isang contender. Kaya mukhang kakailanganin pa ng front office na maghanap ng mga contender na willing kunin ang serbisyo ng kanilang star player upang matulungan o matuloy ang pag-trade nila sa kanya. Samantala, dito naman, pagkatapos nga po na kumalat ang balita kahapon na mismong si Anthony Davis na ang personal na nag-request kay Rob Pelinka na kumuha ng isang bagong sentro, may lumabas nga pong balita ngayon mula kay Brett Siegel ng Clutch Point na seryoso nga po sila na kunin si Nikola Vucevic. Sa katunayan, tinawagan na nga po ng Lakers ang mismong Chicago Bulls para magkaroon sila ng negosasyon. Hanggang ngayon, interesado pa rin ang Lakers sa kanyang serbisyo dahil si Vucevic nga ang pinaka-best pick na nababagay na sentro para kay Anthony Davis at makakasama ni LeBron James at Austin Reeves dahil sa kanyang scoring ability at rebounding. Pero hindi rin naman ganun kadali ang pagkuha dito dahil kakailanganin muna nga dito na Pelinkang magsakripisyo ng ilang mga key player at ilang mga future first round pick upang matuloy ito kagaya ni Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino, Christian Wood at isang future first round pick. Kung willing nga ang Lakers na ibigay sa Bulls ang ganitong klaseng package, saka pa lang nila makukuha si Vucevic sa trade deadline. Sa kabilang banda, sa pangalawang pagkakataon nagkaroon ulit ng back-to-back losses ang Cleveland Cavaliers matapos silang ma-upset ng Philadelphia 132-129. Hindi dito naging sapat ang performance ni Ty Jerome na merong 33 points off the bench, Darius Garland 26 points at si Donovan Mitchell na kumana ng 37 points. At dahil sa nakakadismayang pagkatalo, bumagsak na sa 36 wins, 8 losses ang record nito. Ibig sabihin, malabo na nga pong magawa pa ng Cavaliers ang sinabi noon ni Donovan Mitchell na plano nilang basagin ang all-time record ng Golden State Warriors na 73 wins, 9 losses. Malinaw nga po na napahiya ng sobra si Mitchell sa mga pinagsasasabi nito noon na kailangan sila nabigyan ng respeto ng mga fans bilang best team. Unti-unti na rin naman nga pong lumalabas ngayon ang kanilang kahinaan. At ang malala pa dyan, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng season kapag nagpatuloy pa ito dahil sa kawalan nila ng momentum at pagbagsak sa kumpiyansa, inaasahan na babagsak rin ang kanilang record sa Eastern Conference.